sila satellite tayo, sanay tayo sa satellite. So, kumustahin natin. May mga kapatid tayo dito. Sabi mo na, napakaganda, napakagwapo mo ngayon. Dito, alam siya mamaya. Sabi mo, bigla kita ako siya. Joke na. Lapit na. So, okay, sino tuturo sa series natin? Yeah, so first topic natin, no? So, about plan. We believe that sometimes plan is used by God for us na, sabi nga muna tayo, di ba, to isolate yung wicked sa righteous. Ano pa ba? Diba? Yung plan, sometimes ginagamit ng Panginoon upang mabago yung tao. May ma-wake up. Tama ba? Hello. And last week, pinag-usapan din natin yung sino ba yung gumagawa, sino ba yung contractor natin, and dun sa series natin, si Noah. Amen. Sino yung gusto makatanggap ng project mula sa Diyos. Diba? Kung sa mundo nga, dami natin gustong habul-habulin ng mga proyekto kasi kikita tayo. Bakit sa pagdating sa Panginoon, di ba? Tatakbuhan natin, di ba? So dapat talaga nag-aim tayo. Lord, bigyan mo ko ng project. Kasi naniniwala ko, ito yung makakabuti din sa akin at sa pamilya ko. Amen ba? Hello. So, and now let's talk about the main, kasi ito nga, series natin, the Flood Control Project. Now, we will talk about the Ark. The, Ark of Noah. The Flood Control Project of God. So, I invite everyone that has pray, Lord, we thank you, God, for this morning. Kami po natututo. Kami po ay pagpalain ng Panginoon ng kaalaman, katalimuhan na nagagamit po sa inyong Panginoon. Dalangin po sa bagang ito, gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami, let your love flow in our midst, Panginoon. Let your wisdom, we invite your Holy Spirit to be with us. Inisin mo aming puso upang malaya kang makadalaw sa aming buhay ngayong umagang ito, Panginoon. Bisitahin mo kami, Lord. At dalangin mo, Panginoon, give us a craving sa salita mo, Panginoon. Habulin namin, gustuhin namin, talagang mauhaw kami sa salita mo ngayong umagang ito. Lord, we thank you, we honor you, we bless you. Ito po kami dalangin, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Everybody say, Amen. So yun. So ang goal natin sa topic na to, what is the purpose of dun sa kwento ng Noah's Ark, yung Ark of Noah, kasi sa Bible lagi makakita tayo ng lesson, amen ba? Hindi useless yung Bible. Every story, every passage, every verses sa Bible, lagi may kaakibat na learnings, lesson sa panahon natin. Ano ba yung kanila? Ano ba yung nandun sa Bible? Ano ba yung mababasa natin na ma-apply natin bilang mananampalataya sa panahon natin ngayon? Amen ba? So it's not a useless na kwento sa Bible. Lagi ito ay may magagamit sa buhay natin. Kaya sabi sa Bible, all scripture is God made useful for, number 1, teaching, rebuking, correcting muna, that's rebuking, and training in righteousness. Walang bahagi ng Bible na hindi mo magagamit sa iyong pamumuhay bilang mananampalataya. Amen ba? Amen. So yun. So let's talk about the Ark of Noah. Ano ito sa panahon natin? Amen. Hello. This is the flood control project sa panahon nila. Okay? At ito din, naniniwala ko ito ay the project of God in our lives. Amen? So, tingnan natin. Number 1, ano ito? Number 1 is used to set apart these people. The Ark of Noah is used to set apart these people. Diba? Paulit-ulit tayo dito sa series natin, Genesis chapter 6, 11 to 14. Sabi doon, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence.
Sabi nga, violence. So, yung tao daw ay corrupt sa paningin ng Diyos. Talagang napakasama. But verse 20, sabi doon, God saw how corrupt the earth, okay, had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So, pagdating sa verse 14, so make yourself an ark of cypress wood. Make rooms in it and coat it with pitch inside and out. Yung verse 14 sa Tagalog, kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawin mo ito ng gawan mo ito ng mga kwarto, pagkatapos mayroon mo ito ng antipla na ang loob at labas. Okay? So, sa unang topic, nabanggit na din yung flood, ang isa sa purpose ng flood is to isolate yung righteous sa wicked. Naalala niyo yun? Tayo pa ay may natututunan sa sila sa atin. Isolate yung wicked sa righteous. Okay? Pero dito makikita mo kung ano na yung actual na ginamit ng Diyos. Kasi may flood eh. So, ano man to? Yun yung purpose of flood, ng flood. Pero dito, anong ginamit ng Diyos upang mailigtas yung tao doon sa flood? Yung ark. Yung ark of Noah. Tama ba? Okay? Ito yung goods ng Panginoon. Pag binasa mo, doon, pakita lang sa English, pag binasa mo, yung passage, napakasama na ng tao. Diba? Verse 12 yata, verse 11. Ayun, now the earth was corrupt. Napakasama ng tao. Okay? Maya-maya, sabi niya kay Noah, Noe. Sakay naman. Diba? Sabi niya, ngayon, gumawa ka ng arka kasi nga napakasama na ng mundo. At alam natin yung kwento, because of ark, Noah was set apart from those people. Napahamak yung mga tao ng sama. Mga wicked sa time niya. And so makikita natin dito, ark is the way of God to set apart si Noah. Magugulat ka, si Noah ang kinalulugdan. Tama ba? Hello? Okay. Makikita natin dito, yung ark yung nagsasabi na si Noah ang pinili. Okay? Yung ark ang nagsasabi kung sino ang man of God. Kasi full of violence daw sa paligid, napakakulat ng tao, and all their ways down. So makikita mo, sino yung matuwid sa panahon na yun? Wala namang, sa panahon nila, wala namang Facebook, wala nakakilala kay Noah. Basta yung nandun, yun ang matuwid. Yung nandun sa ark na nakasakay. Hello? So, makikita natin dito, set yourself to the ark because it sets you apart. Ano ba yung ark sa panahon mo? Okay? Again, na-identify kung sino ang sa Diyos sa pamamagitan, kung sino nakasakay mo. Okay? Question. Na-identify ka ba? Okay? Kaya ka bang i-identify if you are with God? Not judging ko, pero itong lesson ng Panginoon sa akin. Di ba? Ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Di ba? Kaya ka bang i-identify if you are with God? Kasi tayo imagine sa panahon nila, sa paligid daw. Pagiging mo yung paligid, sabi ng Panginoon, lahat. Okay, if you go back to the verse, now the earth was corrupt. Sabi lahat na sa paligid. Napakasama, full of violence daw. So, and God saw how corrupt the earth had become. Napakagulo na, napakasama na. For all, sabi, for all the people. Lahat. So, magugulat ka, di ba? Ma-identify mo lang yung kung sino ang sa Diyos, yung nakasakit sa Diyos. So, titignan natin sa panahon natin ngayon, di ba? Again, question, na-identify ka ba? Kung sa panahon ba natin ngayon magaganap yung flood, kaya bang ma-identify ka ba? Okay? If you are with God, kaya ka bang i-identify kung nakasakay ka sa ark o
hindi? Hello? Hindi mo katabi mo, ma-identify mo ba siya? Okay? Dapat may distinction. Sabi mo, distinction. Kasi kita-kita mo naman ng verse from 11:14 at sasama daw ng tao sa paligid, maya-maya ayun. Kaya sabi kay Noah, sinabi niya kay Noah, lalabas palagi yung pangalan kung sino yung man of God. Sa Bible. Tama ba? Okay? Dapat may distinction. Pag sinabing distinction, dapat may naiiba. Tama ba? Dapat lagi sa kumpanya mo, lagi ka naiiba. Kung napakasama nila, dapat umaangat ka. May distinction. Kung sa school nyo, di ba, nangungupya, huwag ka na sumama. May distinction ka dapat. Amen? Hello? Di ba? Everyone can say, basta nakaigat ako. Hindi. Lagi you will identify kung nasa art yung isang tao o hindi. Amen? Okay? Alam mo yung, di ba, alam mo yung sa kwento, alam mo yung righteous sa hindi righteous. Identify yung violence sa blameless. Ayun yung mga word na lumabas eh. Blameless Noah. Yung mundo daw, ano lang, violence. Alam mo yung violence? Violent sa tayo. Okay? Alam mo yung sinful sa hindi. At kahit magtago lalabas yun. Alam mo din yung disobedience sa disobedience. Na-identify lagi. Kaya dun sa kwento ko, 11:14, ang sama daw ng mundo, maya-maya, lumabas yung pangalan ni Noah. Kasi na-identify lagi yung ano. Amen? Hello? Okay? Alam mo yung obedience at disobedience, na-identify yung may distinction. Alam mo yung may galit, may tampo, may sama ng loob sa mga tao mapagmahal at mapagpatawad. Lagi may distinction. Na-identify mo palagi. Hello? Alam mo kung sino sasakay sa Ark of God at sa mga nasa flood. Tama ba? Okay? Alam mo yung may galit, may tampo, may sama ng loob sa mga tao, mapagmahal at mapagpatawad. Alam mo yung mga may takot sa mga may willingness, di ba, ng puso. Na-identify mo lagi sino yung takot sumunod sa Panginoon at ma-identify mo palagi na kahit takot siya, willingness siya, susunod siya. Lagi ma-identify mo. Amen ba? Okay? Identify mo yung mga pagbigay sa madamot. Alam mo kung sino yung nakasakay doon sa art at sa alam mo sino talaga mapaplan. Okay? Alam mo yung mga may vision at wala. Lagi may identification. Kaya doon, di ba, lumabas yung pangalan. Actually, wala namang pangalan yung lumabas lahat. Sabi doon, all people sa panahon nila is corrupt. Isang pangalan na lumabas. Lagi may identification. Amen? Okay? Kahit walang middle initial. Walang middle initial. Pwede pala. Okay? Alam mo yung may vision at wala. Check mo katabi mo, na-identify mo ba kung nakasakay sa art. Tingnan mo nga. Identify na. Okay? Magbalik tayo sa verse, sabi na now, the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Yan yung identification, di ba, full of violence. God saw how corrupt the earth had become. Kaya yung sabi ng verse, God saw how corrupt, napaka-identified. Kasi ibig sabihin halata eh. God saw how napaka-halata na napakasama ng mundo. At lalabas na yung pangalan ni Noah. Tama? Na-identify kung sino yung gagawa ng art at sino yung sasakay sa art. Amen? Amen. So magbulan ka, ano yung para sa inyo, ano ang symbolic nung art dito? Use what? To set apart this people. Diba? Yung art ang identified ng mga manugan. Yung art ang identity ng mga tao kung sino ang sa Diyos at sa hindi. Sabi mo sa katabi mo, sumakay ka sa art of God. Number 1, ito na number 1. Identity
Sabay-sabay, basahin natin. Oh, may mga hindi sumabay. Oh, sabay-sabay. Okay, number 2. Okay, basahin natin. This is how. Kasi 14 kanina, 15. This is how you are to build it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a roof for it, living below the roof and opening 1 cubit high all around. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. So, question. Diba? What is the consequence? Doon na lang tayo. Wala tayong sisiyan. Doon na lang sa kwento. Try to imagine, what is the consequence if Noah hindi sumunod sa rules on how to do the ark? Ano lang? Pwede mapahama. Tama ba? Ano ba? Inyo. Hindi ka pahama. Tama ba? At pag dito, binasa mo kaya maintindihan. At sa panahon nila, wala namang hindi ka tulad ngayon. Ngayon gagawin mo yung iba, kahit walang notes, may cellphone, ano po yun, pakiulit-ulit. Sa panahon, walang ganun. So, kailangan dito na nakapokus ka. Diba, dapat may detalye mo. Kasi tama dapat gagawin mo. Okay? So, tingnan natin isa-isahin natin. Sabi ko, this is how you are to build. By the way, the ark is to be 300 cubits. When we say cubits, sinerch ko yan, it's almost a meter. Half of meter atong cubits. Check nyo na, pero gawin nyo ko tao. Pero yun almost half ng cubits, almost half ng meter siya. So, dito lang ito, the ark is to be 300 cubits long. Yung haba. Tama ba? Yung haba ng ark is 300 cubits. Then, 50 cubits wide, yung lapad. Yung haba, ilan daw? 300. 350 yung lapad. Tapos, 30 cubits high. Yung taas. Okay? Eto ba? So, imagine, di ba? Kung hindi ka nakapokus sa action ng Panginoon, kung ikaw si Noah, hindi ka nakapokus, paano kung maano mo? Tandaan. Marambol mo siya. Di ba? Sa pagbalik mo yung haba sa yung lapad. Tumba. Knowing na ang saan gagamitin yung ark, saba. That time, wala pa namang idea ang tao sa para sa inyo, although may tubig sa panahon na, di ba? Wala pa naman. Kasi yung panahon ni Noah, ang talagang unang nakakain talaga naman. Di ba? So, when kita mo dito, tayo imagine, mapagbalikan mo yung lapad sa haba. Tapos yung height, yung height niya, 30. Okay? Ano ba? Make a room for it. Lagyan daw ng bubong, living below the roof and opening 1 cubit. Sino kaya mag-visualize? Di ba? Sana daw, kumbaga sa bubong, yung bubong daw, mag-add ka ng 1 cubit high mula sa bubong. Ito yung bubong. Yung bubong niya, yung pinaka, ang ceiling ba tawag yan? 1 cubit high yung bubong. Why, no? Hindi ko alam, basta yung pinapagawa ng Diyos, may purpose yan. Nakikita ko yung magiging bintana yan, nandun ka sa taas ng masisilip mo kung ano. Basta yung sinunod, natin, di ba, sumunod and all a command by God. Sumunod ako si Noah. Ano ba? Living below the roof and opening 1 cubit high all around. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. Sa panahon, di ba may lower deck, tapos may middle, tapos upper deck. Tapos bawat gilid nun, may pintuan. Tama mo? Kasi dapat balance yun. Hindi ko alam, basta na bawat gilid may pintuan.
Kasi baka lumabas yung tubig, pumasok doon, lumabas. Basta ganun yung may purpose lagi ang Tama ba? Okay, pag binasa mo meron. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. So, ang daming, pag na-miss, may tendency na tama ba? May tendency na tawag dito, na mapahaba. Alam niya yan eh. Alam kasi ng Diyos yan. Sikat ang nagsasalita dito kay Noah, kaya ito mo siyang gagawin. Kasi alam ng Diyos, may papasakay na na mga hayop. Tama ba? Di mo alam, malilikot pa naman ng mga elepante that time, mabibigat. Tama? Di ba? Kayo imagine pag walang rules na sinusunod. Katulad ng Titanic, sayang yung taong nandun sa may sabi nung nandun sa napagod yan, may iceberg kapag tayo, nasa kanan. Ang gulo nila, di bumangga, ayun, mapahapa. Sayang yung mga yung rules sana, sayang yung guide. Kung di nasunod, napapamak talaga. Katulad nung, katulad nung M1987, yung MV Doña Paz. Wala pa ako nun, 87, 1 year old pa. Di ba? Almost 4,000, mahigit. Yung mga, 80s kan. Dahil sinara ng balita, di ba? MV Doña Paz, alam niyo naman din. Anong biyahe mo lang? Cebu, di ba? Almost 4,000 yung namatay. Ngayon pala, 4,000. Alam niyo po ba yung capacity ng MV Doña Paz ay 2,000 lang? Hindi sinunod yung Maybe imagine yung namatay 4,000 na yun. At pag pinasa ko yung sa Google, yung MV Doña Paz ay hindi naman allowed magsakay ng mga oil tanker yung lumubog. May sakay sila, hindi sila allowed, hindi sila license. Try to imagine yung consequence ng hindi pagsunod sa alin ng tama ba? Di ba? Daming mapapahama. Hello? Mahalaga ang pagsunod sa rules, sa instructions. Kaya, pag sabi ng Joshua 1:8, ang ganda ng Joshua Joshua 1:8, basahin ko, keep this book of the law always on your lips. Sabi ni Noah. Joshua, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will prosper and successful. Sa panahon ni Noah I beg to disagree na sinabi na nagaling ni God. Gawin mo, tapos, ayun na yun. Kasi hindi naman kailangan pa isulat kung inulit ba ng Panginoon. Tama ba? Lagi mag-anong tao, ano po ulit yun? Pwede po ba pakiulit? Ako naniniwala may ganun si Noah. Kasi napaka-detalyado nito eh. Yung height, yung wide, yung length. Ako naniniwala ko, lagi ang tao ganun. Ang matalinong tao, hindi na kukuha sa isang anuan. Ibig sabihin, ang matalinong tao, lagi, ano po yun? Kasi interesado. Tama ba? Nakuha ni Noah to, bakit? Nakapokus siya, tas Lord, pakiulit po kasi kailangan ko kung sundin na yun. Dahil na ng palataya, alam yung Bible, hindi na inuulit ko. Sabi ang ganda ng Diyos, alam mo ba, ang gandang instruction ng Panginoon, basahin ng Joshua 1:8, nandun sakto, paano mamahalin sa ilan ng Diyos, Joshua 1:8. Kasi sa panahon ni Joshua, alam na rin Joshua, bago siya ilagay, i-appoint, di ba, after ni Moses, ang daming napahamak sa panahon ng mga Israelita, sa panahon ni Moses, kasi pangakasaway ang Israelites. Alam ang law, ang problema, hindi, di ba, na-identify kung ano pa talaga yung sa panahon ni Joshua, nasunod nila. Okay? Kaya sabi doon, meditate it day and night so that you may be careful to do it. It is important to follow the rules of God. Amen? Hindi ito, hindi naman tayo naligtas sa gawa. Pero pag di ka sumunod sa gawa, mapapahamak. Kasi lagi ang rules ng batayan. Di ba? Lagi ang rules ay gabay ng Panginoon para malayo tayo sa kapamakan. Ayun ba doon?
But let us follow the rules of God. Amen? Hello? Nasa Bible po ang set of rules ng Diyos. Kaya dapat lagi binabasa. Amen? Kung ayaw mo mapahamak, hindi sa nananakot, lagi ganun yun. May rules ang Panginoon sa Bible. Okay? Read it, meditate it, and be careful to obey. When you say, be careful, baka mukhang hindi yan ah. Ito, lagi, babasahin palagi, ano ba talaga yung sinasabi ng Panginoon. That's why we need to always read the Bible. Magbasa palagi. Don't say na alam ko na yan. Tama? Lagi kasi may guide ang salita ng Diyos. Okay? Can we try to imagine of being like Noah? Nasa kamay natin yung nasa kamay natin kung papalpak yung pagkakagawa ng ark. Amen ba? Okay? At pagpalpak ang ark, naku, try to imagine. Diba? Kasi yung Titanic ay lang nasa dagat lang napahamak. Yung NBA, doon niya ay nasa dagat napahamak sila. Pero yung Ark of Noah, sa panahon ngayon, hindi naman nanggaling sa dagat. Nasa yan, nasa land. Tayo imagine, iyahampas ka nung bagyo, di ba, iyahampas ka, na-imagine yung ark babagsak, pwede mo bagsak sa sa talon. Kasi wala naman sa dagat yung nakikita nyo, na-visualize. Napaka-risk nung Ark of Noah. Kung hindi matibay ang gawa. Actually, may saan daw gawa, anong awit daw gagamitin. Diba? Tapos pipito lang. Kaya nakita nyo, napaka-detalyado. Pag di mo sinunod. Tama? Hello? Okay? Set of rules is important. Amen ba? Hindi tayo mahigpit ay pangit ang pag-manage. Actually, ang bansa ay pumapalpak kasi pangit ang pag-manage. Hello? Love the rules because it makes us safe. Amen? Don't say mahigpit. Yung higpit ay bahagi ng pagmamahal ng Diyos. Ang magulang yun. At mo nang hinihigpitan ang anak mo, ayaw mo mapahamak. Ganun lang tama ba sa mga magulang? Hindi naman tayo hinihigpitan mo di ba? Gusto mong ikulong? Hindi. Kaya ang mga magulang kaya nag-iipit kasi mahal mo Tama ba? Sa panahon namin, lumuluwag yung nagpipituan sila dito kahapon, gano'ng kahigpit ang mga ninuno nila. Diba? Yung pinapalot sa asin. Nagigit pa sila dito kahapon. Diba? Napalot sa munggo. Pag pinalot ka pa, ingay-ingay mo, kaya nasasampalin ka pa. Nakapalagay ng video sa mga teacher, di ba? May teacher inamas yung mga sudyado yung ang lakas ng palo. Talagang hindi ka na makakita sa panahon ngayon. Ako wala, sabi dun sa next lang yun. Pinapalo ng teacher kasi wala daw assignment. Pinapalo ng teacher, alas. Hindi na makakita sa panahon ngayon kasi takot ang teacher mamalo. Di ba? Pero sino yung mga takot, di ba? Bukas, right? Subukan mo wala na mga assignment. Wala na. Kasi alam mo, papaluhin ka. Tama ba? Napalangin, lumuluwag na kasi pag pinalo mo, di ba? Di ba? Alam mo, na magtatakbo na, may pupunta, di ba? Doon, yung mga kabata, magpupunta sa isang sulok, magmumukmuk. Tama? Sa panahon namin, di ba yung mga, sumunod ka kasi hindi na. Talo ka. Hindi ka ako nakipagpintuhan sa kanya kahapon kasi mas matindi sa akin. Pag alas 6, wala ka pa sa takot kami kasi pag alas 6, yung lola ko, ang payat-payat lang, may kwayuhan na teacher yung lola ko. Pipingutin kayo, alam yung sa mga lalaki na yung patilya, hihilahin yung Ang payat ng lola ko, takot na takot ako.
Kaya disiplinado kami. Not until yung lola ko namatay, ayun na, nagpasaway. Pag wala talaga disiplina, nakapahama. Kaya dapat sumusunod. Mahalaga yung rules. Ba? For us to be safe. Hindi tayo mahigpit, pinapahirapan ka. Yung pagiging mahigpit, dinadala tayo upang maging maayos tayo. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, sunod lang. Sabi mo, love the instruction. Okay? Sa church natin, meron tayo, instruction tayo. Diba? Mahal tayo ng simba. Mahal ka ikuwi. Okay? May instruction ng pastor mo. No. Minsan mahirap, minsan mukhang against sa ano mo naman yung pinapakailaman. Good news, mahal ka, pinapakailaman. Kasi mahirap pakailaman ayaw magpakialam, matagal mo. Di ba? Pag pinakailaman ka, okay, go lang. Life group leader mo, mga yun, may life group leader dyan, sino dito may life group leader. Pag pinakailaman ka, alaw mo sino. Kasi mahal ka din, ayaw ka din mapahama. Pag sinabi mo nang magpaligaw, sabi na life group leader mo, huwag mo na magpaligaw. Mas mahal ka ng leader mo. Amen ba? Okay? Love the rules kasi hindi ka mapapahama kapag sinunod mo. Amen ba? Okay? Ano ba? Sige, basahin natin. Bakit ulit? Yung Noah's Ark. Number 1 lang daw. Number 2. Pangatlo, I have 5. At pangatlo pa lang ako. Pangatlo is, this is also a storehouse. Okay? Let's go to 19 to 20. Genesis 6, 19 to 20. You are to bring into the ark two of all living creatures. Magdala daw ng gawa niyo yung ark that time. So, sabi ng Panginoon kay Noah, magdala ka, two of all living creatures, male and female. Living creatures, so meaning lahat, basta dalawang pares na male and female, to keep them alive with you. Two of every kind of bird, of every kind of animal, and of every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive. So, magugulat ka, di ba? Sa panahon kasi nila, animals is there well that time. Kung meron kang, savings sa bangko, ang savings nila is, camping. Yun ang kayamanan nila. Savings nila yun, kung gano'ng kadami. Tama ba? Hello? Yun ang kayamanan nila. Okay? At may kita mo dito, hindi naman lahat pinadala eh. Kasi pag binasa mo sa chapter 8, yung actual na actual na bagyo, pag binasa mo, ang daming taong namatay, kasama yung mga hayop. Meaning, itong mga pinapa-save ng Panginoon, mga ano lang din nila ito. Ito yung kanila. At may mga exotic animal, siguro pinapaligtas na ng Panginoon. May kita mo dito, may numbers lang, hindi naman lahat. Ibig sabihin, ito yung mga nila, ito yung mga savings nila. Ito yung kailangan nilang iligtas. Okay? At hindi naman lahat na isakay. Ang daming hayop sa panahon nila na namatay din. Okay? Kung ano lang yung sa kanila. Tama ba yun? Kung ano yung kanila, dali mo doon. Tagdalawang aso, dali mo doon. Dalawang pusa. Wala yung pusa. Hindi ko dali mo. Di ba? So, kung ano lang yung sa kanila. Sabi ng Google, storehouse is a building where goods are kept for future use. Okay, di ba? Storehouse is a building where goods are kept for future use. Tama dun sa kwento, pag sabing storehouse, dun mo ilalagay yung mga goods. It's either food, or basta magagamit mo sa future. It's either basta goods na mapapakinabangan mo. Especially number 1, pag sabing goods, lagi pagkain. Tama ba yun?
Okay? So, storehouse, doon mo ilalagay yung mga goods, doon mo itatamba kasi di naman lang yung one day makakain mo. Diba? Kahit bigyan ka ng isang malaking lechong baka, diba? Baka buntot lang makain mo kasi hindi ka naman ganun. Kahit gaano ka kalakas kumain, hindi mo siya mauubos. Kailangan mo ng storehouse. Tama ba? Okay? And kahit makaligtas sila sa flood, mamamatay sila sa gutom. That's why storehouse is important. Andiyan ba kayo? Ay nga, anong storehouse sila that time? Yung Noah. Tama? Okay? Iba po ang storehouse sa stockroom. Yung stockroom kasi ay nakalagay lang doon yung mga bagay, pwedeng goods din o yung mga bagay, stock mo lang doon, stock lang. Pero yung storehouse, okay, storehouse here serves that it means there is a chance na lumago. Kasi ang pinapaano dito ng Panginoon ay mga hayop. Ibig sabihin, kung dalawang pares, after ng lalo na kung di ba mga hayop, mabilis mag-multiply, mabilis mag-reproduce yan. Tama ba? Kung kung baboy, di ba? Lalo, doon lang sila, makakabuo ng kaya paglabas sila, pag yung nagkakamali, 150 days, nandun sila sa paglabas nila, di ba? Hindi lang pares yung makakabuo pa sila ng baboyan doon sa storehouse. Iba yung stockroom, andyan lang yan. Kung pag binalikan mo, ayun lang yun. Kung dinala mo doon, ayun lang yun. At baka pwede may tendency pa masira yung iba, mabawasan. Pero yung storehouse iba. Yung storehouse is may tendency na yung mapagyaman mo pa, mapalago mo pa. Andiyan ba kayo? Yes. Andiyan ba kayo? Yan, yung storehouse. Yung Ark of Noah serves that time as storehouse. Sa Bible, lagi, pag nakita mo sa ang storehouse, it means the church, a temple of God. Hello? Di ba? So, storehouse nila is that time, yung Ark of Noah. But, di ba, we, as a believer of God, we have a storehouse, and that is our church. Di ba? Question, do you believe that our church is used by God for us to visit? Yes, Jesus. Given it to Jesus. Lagi gagamit ang tao, gagamit ang Diyos ng instrument for us. Di ba? May Ark of, sa panahon nila, Ark of Noah. Sa panahon natin, there is a temple na gagamitin ng Diyos for yung mapalapit sa Kanya. Amen? Di ba? Dapat may storehouse ka. And the question is, what do you bring to your storehouse? And another question is, do you save your stock? Do you save your something? Do you save your goods in the storehouse of God? Hello? Kasi again, sa storehouse dito is di ba? Maya-maya lalago yung yung mga hayop. Kasi yan lalago siya. May sabi sa Malakay Kaiting. Ganda yung saktong word di ba? Give your time in the storehouse. Meaning the church. I'm teaching it's not about the time, but it's about the storehouse. Hello? That if you bring your something to the storehouse of God, magugulat ka. Di ba? Palalaguin ng Panginoon. Actually, it's not only your tithes. It's about your something, your good in you. Bring your good in you to that storehouse. Magugulat ka, lalago ka. Nasasabi ng iba, wala ako Kaya magugulat ka, walang taong wala. Naniwala kayo doon, walang taong wala. Lagi may something sa'yo na dapat mapalago. Ako lang testimony ko sa lagi. Diba, wala naman ako
wala akong alam gawin, wala akong kayang gawin. Nag-search ko na lang sa ano, lalagyan natin. Di ba? Wala naman akong nagulat ko. Ang dami pala pwedeng magawa. Dapat wala akong kayang gawin. Dati wala akong tiwala sa sarili, hindi ko kaya umarap sa tao. Nagulat ako, I bring something na meron ako sa church. Nagulat ko napalago ko yung bagay na meron ako. Kaya ko pala tumayo. Ang daming kayang tumayo kung hindi maibigay sa storehouse na. Hindi niya kaya ibigay sa church. Kaya yung something na meron siya, hindi niya mapalago. Ang daming talino na hindi maibigay sa church. Kaya yung talino niya hindi nagagamit. Buti pa sa labas nagagamit yung talino. Ang daming galing ng tao hindi maibigay sa church. Kaya hanggang doon lang sila. Kaya naniniwala ka yung bagay ito. Ibibigay yung galing na meron ka. At talino na meron ka sa church. Magagulat ka pala na gawin ang Panginoon. Amen ba? Again, di ba, isa po yung ano dito, yung storehouse na sabi ko, yung goods. Mga bagay na meron ka, ilagag mo doon, magugulat ka sa, ilagag mo doon sa storehouse, magugulat ka pala, laguin ang Panginoon. At magiging safe ito. Amen? Hindi. Di ba, imagine, walang hayop na dinala doon sa ano, na walang dinala si Noah doon sa ano, sa Noah's Ark. Kahit na safe sila sa flood, mapapahamak sila sa puno. Amen? Church, kahit sabi we are saved, we accept Jesus. Sayang yung pag-accept mo kay Jesus kung di mo din magagamit yung kaligtasan na binigay sa'yo to share to others. Magugulat ka, lalago ka. Ikaw lang tumanggap ngayon sa Panginoon, mamaya lalago ka. Ang daming tao makakakilala sa Panginoon sa pamamagitan na tinanggap mo sa Panginoon. Amen? Give your goods to storehouse. Spend your goods to storehouse. Kasi magugulat ka pala ng Panginoon. Tanong mo katabi mo, ano kaya yung goods na meron na dapat mo ibigay sa storehouse, which is 10. Meron ba? Sige lang, ano tayo? Ano lang, partner tayo. Ano ang ibibigay mong goods sa storehouse? Sige, pasagutin mo ano. So, kung sumasagot niya, i-congratulate mo siya. Ngayon pa lang, palalaguin ang Panginoon niya. Amen? Palalaguin ang Panginoon. Naniniwala. Okay, so yun. Ano ulit? Ano symbolic ng ano? Ano yung symbolic ng ano ng Ark of Noah dito? Number 1, ano daw? Okay, number 2? Pangatlo? Pang-apat, ito gusto natin. Pang-apat is the family's safe place. The Lord, tatagal tayo, Genesis chapter 7. Kasi actually, yung over nito, hanggang chapter 8. Ito na yung ibong ano eh. Genesis 6, 7, 8 is the Noah's Ark. Amen ba? Talo tayo sa chapter 7 na. The Lord then said to Noah, go into the ark, you and your whole family. Kasi gawa niya yung Ark of Noah that time. Go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Take with you 7 pairs of every kind of clean animal, a male and its mate, and 1 pair of every kind of unclean animal, a male and its mate, and also 7 pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kind alive throughout the earth. Because 7 days from now, mula ngayon, magbilang ka ng isang linggo, I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. Nag-warning na ang Panginoon. Diba? Pasok na kayo. Kasi 1 week lang. Bubuhos na yung malakas na ulan. Nag-warning na. Nagpapala ng Panginoon kay Noah. Kasi pwedeng gumawa siya ng ark, pero hindi naman papasok. Diba? Wala naman. Maganda naman yung ano.
Lagi kasi, di ba, pag bagyo, may banta na ngayon, yung pag-asa, may banta na yung pag-asa. Kaya magugulat ka, 2 days, 3 days, maganda naman yung ano eh. Maganda yung ano, yung lagi kasi yung pag nakita mo yun sa mga pagbagayaan sila, yung malaking ulam, napaparating, pero yung pupunta niya, napakalinis niya. Di ba? Lagi, di ba, pag kung sinuwas sa panahon niya, papasok mo, maganda naman yung ano. Nag-iisa siya 7 days na, pasok na kayo. Sabagay, 7 days eh. Di ba, napaganda yung Noah's Ark, di ba? Papasok sila. Ang pinakamatagal na session ng pagpasok, yung mga hayop eh. Di ba? So, tawag dito, matagal. Okay? 7, verse 7 to 10. Sabi to, and Noah and his sons and his wife, and his sons' wives, yung asawa ni Noah, yung tatlong anak niya, tapos yung asawa ng tatlong anak niya, tama ba yun? Ilan yun? Si Noah, asawa niya, tatlong anak niya, tapos tatlong asawa ng mga anak niya, 8. Okay? Diba? And his sons, may mga anak pa. Tama. And Noah and his sons and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood. Pairs of clean and unclean animals, of birds and of all creatures that move along the ground, big and female, came to Noah and entered the ark. And as God has commanded Noah, and after the 7 days, that the flood waters came. Ayun ang pumahan. Kahit gano'ng kagaling lumangoy. Diba? Imagine mo yung malakas na hindi lang siya ulan eh. Yung baha. Tama ba? Yung bang matindi, nakakita tayo sa video niya, na mga alam yung ang tawag yung bundok na na landslide nga lang. Ito matindi nga. Kasama na to sa panahon yan. Landslide, lahat papunta sa tao ang baha. Kaya kung sino yung nandun sa ark, yun yung safe. Mas maganda sa verse 23, basahin natin. Ito na yung verse 20-23, ito na yung baha. Sabi doon, every living thing on the face of the earth was wiped out. Wiped out lahat yan. Talagang namatay sila. People and animals and the creatures that move along the ground and the birds were wiped out from the earth. Lahat sila. Lahat ng nandun sa labas. Pero ito, basahin natin, sabi ito, only Noah was left, and those with him in the ark. The Noah's Ark is the safe place. Yung mga wala sa Noah's Ark, tama ba? Pag sa Noah's Ark, di ba, the family's safe place. If you want your family to be safe, dapat may Noah's Ark. Amen ba doon? Diba? Alam ko, the best na talaga yan sa mga magulang to provide, make sure na makatapos. Okay yan. The best yan. But, diba, if you want to secure your family, see to it na kasama mo yung pamilya mo sa Noah's Ark. Kasi it is napaka-sure po talaga dadating ang baha ng buhay. Amen? Dadating yung baha na lilipol sa sanlibutan. Make it sure na yung pamilya mo kasama doon, nakasakay sa ark. Amen ba? No matter what, gaano kahirap ito, kahit gaano, di ba, kahit lumuha ka ng dugo, may harapan ka gumawa ng ark, stick to it na yung pamilya mo isasama. Amen ba? Make sure, itulak natin. Amen? Si Noah ay tatay din naman, dapat yung mga tatay, mga magulang, use our authority, itulak yung pamilya, pumasok sa Noah's Ark. Amen? Di ba? Di ba? Tanong mo, di ba? Sama mo pamilya mo sa Noah's Ark. Ay naahin natin sila, sama natin, kasi talagang dadating yung baha. Dadating yung baha ng buhay. Amen? So, again, sa isa ulit natin, what is the symbolic of Noah's Ark dito? Number 1. Laksan natin, number 2.
Yeah. Number 5, it brings new life. Palakpakan natin ang Panginoon tapos. Genesis chapter 8, 15 to 17. Then God said to Noah. Chapter 8 is, tapos na yung tapos na dito yung baha, umuba na. Okay? Then God said to Noah, come out of the ark, you and your wife, and your sons and their wives. Break out every kind of living creature that is with you. The birds, the animal, and all the creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth and be fruitful and increase and number on the earth. Sino may bagong pag-asa, may bagong buhay? Yung nakasakay sa ark. Amen, brother? Sino yung nabigyan ng chance? Yung nandun sa ano? Sino makakaranas ng ano? Everyone can experience the plan of their lives. But those who are in the ark of Noah, those who are in the ark of God, will experience a new life. Amen. Say to it that you are in the ark of Noah. You are in the ark of God. Kasi you will experience a new life. Amen. Yung mga nakaranas lang ng bagong buhay ay mga taong nandun sa ark of Noah. Amen. Sila yung makakaranas ng bago, wala nang mga kasalanan, wala nang masasama sa paligid. Maayos na yung bagong buhay na lahat. Sila na ang magpapasimula. Sila na yung magpapasimula ng bagong culture, bagong buhay, bagong lipunan, bagong paligid. Sila ang magsisimula. Yung nakasakay. Amen. Kaya pinag-aaral ko, dapat ang dami talagang mananampalataya nakasakay sa ark of God. Kasi napakasama ng paligid. Kung ang dami siguro nakasakay sa ark of God, ark of Noah, walang magkurap sa paligid. Diba? Kung maayos dapat yung paligid. Kung ang dami mananampalataya nakasakay talaga sa ark of Noah, ang daming paligid na umaayos. Amen. Ang daming laging bago. Yung mga nakasakay sa ark of Noah, laging may bagong buhay. Lagi may bagong pag-asa. Dadaan ka sa pagsubok, pero lagi may bagong pag-asa. Diba? Pagdadaanan mo yung mga matitinding problema, but as long as you are in the ark of Noah, lagi may bago. Hindi ka mauubusan ng pag-asa. May bagong buhay. Tama? Yung mga nakasakay sa ark of Noah, sila yung makaka-experience, wow, magsasabing, wow, ang ganda ng paligid. Kasi naranasan nila yung baha. Ngayon, naranasan nila yung bagong buhay. Paglabas nila ng pinto ng ark of Noah, di ba? Sasabihin nila, wow. Sabi mo nga, wow. Balik ka rin mo nga. Wow. Ba din talaga. Amen. Yung bagong buhay, bagong pag-asa. Kaya sabi doon, the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground, so they can multiply. Dapat ang mga nagmumultiply talaga sa paligid, yung mga taong nakasakay sa ark of Noah. Amen? Di ba? Lagi. May bagong buhay pa, may bagong pag-asa. So I end on this. This is my end. Magulat ako. And if you believe that this is my word, do you believe that Jesus is the ark of God? Hello? Jesus is the ark of God. Okay? By the way, sa kwento, sino walang ang dinescribe ng Bible na blameless? Tama ba? Actually, sabi nga ng Bible, all people are, corrupt daw. Nakakagulat. Bakit nasama yung mga anak niya, asawa niya, dun sa ark of Noah? Dun sa ark of Noah, kasama sa maliligtas. Okay? Dahil ba naligtas sila, dahil ba mabuti sila? Hindi. Walang ganung description ng Bible. O naligtas ba sila dahil kay Noah? Pwede. Tama ba? Pero isa lang ang sure na sagot.
Basta nasa ark ka, yun ang ligtas. Ito. Kaya ang tamang tanong, ano yung ark sa buhay natin? Sino yung ark na magliligtas sa atin? Alam niyo ba yung, kung paano naligtas yung tao? Mula sa di ba? Can you read that? Romans 6:22. May ba tayo dyan? Sabi ng Romans 6:22, this is the picture of Bible kung paano maliligtas ang tao mula sa atin. Sabi doon, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Gusto ko i-rendition ito sa Noah's Ark. Pag binasa mo siya, for the wages of sin is death in the flood. But the gift of God is eternal life, is a long life through the ark of God, which is Jesus. Sino maliligtas? Yung may ark, yung nandun sa ark. Nakalang maganda yung wala lumalabas sa ark. Dahil maalis. And maybe, hindi naman talaga nakasakay sa ark. But I believe this morning, sasampa tayo sa ark. Iniimpitan ka naman ng Panginoon ng umagang ito. Hindi tayo mabuti ka, hindi tayo mapahit ka, hindi tayo maayos ka. Hindi tayo katuloy ka ni Noah. Noah is a blameless and righteous. Yes, the same. Pero alam mo, may mga hindi Noah na nandun sa ark. Hindi naman na-describe na blameless and righteous, pero the same. Katulad natin, we are, some point of our lives, naging corrupt din tayo. Some point of our lives, naging violence din tayo. Ang daming violence sa buhay natin, ang daming hinanapin, ang daming galit, ang daming takbo, ang daming sama ng loob, ang daming nakapuwit sa atin, ang daming corruption. Yung mga sa government, nandun sa Senate, sabi ng Bishop, ang daming corrupt sa government, nandun sila sa Senate yun. Pero ang daming din tao, wala naman sa Senate, pero corrupt. At good thing this morning, ngayong umaga ito, ni-invite ka ng Panginoon sumakay sa ark, which is God. Diba? Yung mga umaalis sa ark of God, sa ark of Noah, pinapapalik ka ng Panginoon ngayon. At yung nakikita mo sa sarili mo, hindi naman talaga ako nakasakay. Iniimbitahan ka ng Panginoon. Tara, punta ka. At alam niyo po ba, sabi sa 2 Corinthians 5:17, meron tayo dyan. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. I want to rendition sa Noah's Ark. Sabi doon, therefore, if anyone is in the ark, has a new creation, the new has come, the old has gone, the new is here. Kapatid, I tell you, I assure you, the moment you are in the moment that you are in the ark of God, that you are in Christ, which is the ark of God, the ark of Noah is Jesus. If you are in the ark of God, which is Jesus, I tell you, you will have a new life. Lagi may bagong buhay, may bagong pag-asa, may bagong kahihinatnan, may bagong gagawin, may bagong pupuntahan. Kaya ngayong umaga ito, this morning, I tell you, God is inviting you to be in the ark of God. Kaya ito po siya. To be
Lord God, not only kami hindi lang kami bumabalik, Panginoon, sa ark, bumabalik kami sa rules, Lord God. Because this will guide us. And Lord, we will make sure this rules for us to be safe. Hallelujah. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, anuman, Panginoon, yung mga good in our lives, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang buong puso, Panginoon. Lord, sa oras na ito, pinagkakatiwala namin, Panginoon, in your storehouse, whatever that we have, Panginoon, palalagawin mo, Panginoon, sumeho kami, Panginoon. Lord, sa oras na ito, nananalangin kami, Panginoon, for our family na wala pa, Panginoon, sa ark of God. Lord, we thank you, God, di pa lang, Panginoon, you will use us for them, Panginoon, for them also to be saved. Lord, we thank you, we bless you. And Lord, I pray, Father God, Lord, that we will have a new life in the ark of God, in the ark of God. Lord, we thank you, we honor you. Sa ito, pinapapalang Panginoon, bawal sa isa, Panginoon. We guide you, Lord God, you guide us, Father God, for us, pumasok sa Noah's Ark. Lord, we thank you for this series, this search as our guide, Panginoon. Di may iwasan, Panginoon, na dadating sa buhay, yung calamity. But also to we thank you, kapasalamatan ka namin sa message mo sa buong datong linggo, Panginoon. Na nakita ka namin pinapasalamatan. Father, we bless you. I invite everyone for those who have their family here. Can you go to your family, Lord? Tulad mo yung Noah's Ark. Like sila doon sa